Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, do'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba, ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mga magulang, ano po ang ipinagdarasal ninyo para sa mga anak ninyo? In the first place, pinagdarasal niyo po ba sila? May dapat lang. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo, anuman ang mga mabuting bagay na kaya niyong ibigay sa mga anak ninyo, yan ay nasa kapahintulutan pa rin ng Diyos. At yung mga bagay na hindi niyo kayang ibigay, na kailangan ng anak ninyo, yan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat niyo po silang pinagdarasal palagi. Pero sana, tama rin yung intensyon ninyo para sa kanila sa inyong mga panalangin. Nasabi ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging request ng nanay ni Santiago at Juan, anak ni Zebedeo. So ito ay Mrs. ni Zebedeo kay Kristo para sa kaniyang mga anak na makaupo, isa sa kanyang kanan, isa sa kanyang kaliwa. Naniniwala po kasi noon ang mga Hudyo, lalo na yung madalas na kasama ni Kristo. Kasi Kristo yung magtatayo ng kaharian sa mundong ito. Yung may palasyo, yung may nasasakupan, yung may mga tauhan, and therefore, kapangyarihan. Gustong makaamot ng mga alagad ng kapangyarihan yan. Gusto nilang makaupo sa tabi ni Jesus para maambunan sila ng kapangyarihan yan. At yun ang nire-request ngayon ng nanay ni Santiago at Juan. Yung pinakamagandang pwesto ang pinili niya. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Tunay nga yung sinasabi natin sa Ingles, parents want the best for their children. At gagawin ng magulang ang lahat para maibigay ang the best para sa kanilang mga anak. Tingnan po ninyo itong si Salome. Salome daw ang pangalan nito eh. Nag-request siya kay Kristo. Lumuhod siya At buti sana kung nasa bahay lang sila o nasa templo eh. Nasa daan eh. And not just that. Nakakahiya yung ni-request niya dahil yun din ang gusto ng ibang mga alagad. Pero gagawin ang lahat. Maibigay lamang ang the best para sa kanyang mga anak. Sinisigurado ko po na kayo man ang malagay
sa kalagayan ni Salome. Baka ganun din ang gawin ninyo o higit pa dun eh. Dito sa lupa, ginagamit natin ang ating mga koneksyon para lamang maibigay ang the best para sa ating mga minamahal. Kayong mga magulang, gagamitin nyo ang koneksyon nyo kay principal, kay teacher, kay mayor, kay governor, sa kamag-anak nyong maimpluwensya, sa kaibigan nyong mayaman, para lamang maibigay ang the best sa inyong anak. Kaya naman, ito'y nagagamit din natin kahit sa relasyon natin sa Panginoon sa pananalangin. Tulad ng ginawa ni Salome, ginagawa nating padrino si Kristo. Hinihiling natin sa Kanya ang isang bagay na sa tingin natin ay the best para sa ating minamahal. Wala naman pong masama dyan. Kung mapapansin po ninyo, hindi naman nagalit si Kristo Dangan nga lamang, dapat isipin din natin, the best nga ba yung hinihiling natin? Yun nga ba ang pinaka-kailangan natin? Narinig po natin yung naging sagot ni Kristo matapos ang request sa Kanya ng Kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, hindi ganyan ang dapat ang umiral sa inyo Umiiral yan sa mga hintil, sa mga pagano, sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Anong sabi niya dito? Parang ganito. Humihingi kayo sa akin ng kapangyarihan? Humihingi kayo sa akin ng kayamanan, ng kasikatan? Yan kasi ang the best para sa mundo Kaya yan ang madalas. At usually, hinihingi ng mga tao, hindi dapat ganyan ang hinihiling ninyo. Kasi hindi yan ang the best na gusto ko para sa inyo. And then sinabi niya na dapat maglingkod muna, dapat magbalasakit muna, dapat maging huli muna. Na para bang sinasabi ng Panginoon, ang hilingin ninyo ay yung biyaya na kayo magpakabuting tao. Na kayo makapaglingkod sa kapwa ninyo. Na kayo makapagmalasakit sa kapwa ninyo. Hindi masama yung mga hinihiling ninyo Pero unahin muna nyo ang Diyos. Di ba sabi ng Panginoon? Seek first the kingdom and everything will be given you. Kung kinakailangan natin ng kapangyarihan, ng kasikatan, ng pera, upang mas maging mabuting tao tayo, upang mas makatulong tayo sa iba, ibibigay niyang Panginoon yan. Ibibigay pusa ng Panginoon yan. Kahit di natin hilingin sa Kanya. Pero dapat munang ang mauna ay ang pagnanais natin na mapalapit sa Kanya at mapaglingkuran siya sa kapwa natin, lalong-lalo na sa mga mahirap, sa mga nangangailangan, sa mga aba. Sabi nga mismo ng Panginoon, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo. Kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Kaya mga magulang, yun ang unahin munang hilingin para sa inyong mga anak. Ang maging mabuting tao ito, ang mapalapit ito sa Diyos. Ang umulad siya sa pananampalataya at maisabuhay niya ang kanyang pananampalataya. Pero syempre, dapat ito rin ay unang makita sa inyo sa pamamagitan ng pag-isimba ninyo, sa pamamagitan ng pagpapahalaga ninyo sa misa. Maglaan kayo ng panahon, lalo na tuwing linggo para magsimba. Sa pamamagitan ng kilos ninyo, ng mga pananalita ninyo. Dapat maramdaman ng mga anak ninyo kung ano yung pinakamahalaga at pinaprioritize ninyo. At yun sana ay yung mga bagay na makalangit at hindi makamundo. Again, naintindihan ng Panginoon kung kailangan ng ating mga mahal sa buhay, ng kapangyarihan, ng kayamanan, kasikatan, hindi masama ang lahat ng yan, provided na ang lahat ng yan ay makatutulong para sa ating kabutihan. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong
diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikitay. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po kaming manalangin ayon sa kalooban mo upang matupad ang kalooban mo sa aming buhay. Huwag nawa naming hangarin muna ang anumang material na bagay kung hindi ka pa talaga nagahari sa aming buhay. Hangarin namin sana para sa aming sarili at sa isa't isa na ikaw ay mas lalo naming makilala, na mas lalo kaming makasunod sa iyo. Hangarin namin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga makamundo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manalangin ng ayon sa ikapagkakapurit mo. Mayroong Magandang mangyayari higit pa sa inaasahan. sa'yo. Uunahin mo ang Panginoon, ang isang malalim na relasyon sa Kanya, ang laging pagsunod sa kalooban niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagkapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming niyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos ng mga hukbo, hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
hangganan ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami atiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino ako? Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang kapantay sa lupa at kalangitan, maging ang sanggol na wala pang malay, sambitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo.
Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami din tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Amin, iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal